Sa mga balita sa labas ng bansa, mas tumibay pa ngayon ang paniniwala ng mga eksperto na posibleng may namumuhay sa planetang Mars. Nakakakita na ng matibay na ebidensya ang National Aeronautics and Space Administration o NASA na may tubig sa planetang Mars. Sa kuha ng mga larawan ng Mars rovers, nakita nito na ang landing site ay minsay naging dinaluyan ng tubig. Sinabi ng mga scientists na malinaw itong palatandaan na may buhay nga sa Mars. Noon lamang August 6 nakalapag ang rovers sa Mars. Patuloy ang paglibot ng nasabing munting laboratorio sa Mars. Ito ang nagpapadala ng mga larawan sa punong himpilan ng NASA. Samantala mga karagdagang balita pa sa ilang pang mga bansa sa ulat ni Edwin Eusebio. Sa Nepal, namatay ang 19 na tao na kinabibilangan ng 7 Briton at 5 Chinese. Ito ay nang mag-crash ang sinasakyan nilang maliit na eroplano. Ilang sandali pa lamang ang nakalilipad mula sa Kathmandu, ang kapital ng Nepal. Ang bumagsak na eroplano ay ang twin-engine propeller-driven Dornier aircraft. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente dahil sa maganda naman ang lagay ng panahon nang bumagsak ang eroplano. Sa Israel, literal na gumuhit ng pulang linya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ito ng nuclear program ng Iran. Sa kabila ito ng pagtanggi ng Amerika na magtakda ng ultimatum sa Iran. Nagtakda ng time frame si Netanyahu sa UN General Assembly. Hawak ang tila cartoon drawing ng isang bomba. Iginuhit ni Netanyahu na nasa final stage na ang Iran nuclear program. Sinabi pa ng eksperto na maraming uranium ang Iran na pangunahing sangkap sa paglikha ng mga bomba. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.